Ang ating pong text sa umagang ito ay sa mga bilang, sa aklat ng mga bilang or Numbers chapter 7, verses 1 to 89. Oh, haba ng verses, no? Okay ho ba kayo ng alas 2, alas 3? Kasi haba nito hanggang verse 89 to, no? Pero wag ko kayo mag-alala, ang ilan lang po ay dadaanan po natin. Ang babasahin ko lang po ay from verse 4 hanggang 5, no? At yung iba po ay dadaanan natin habang tayo po ay nag-aaral. Kasi kung babasahin ko po ito hanggang verses 89, baka ito pa lang nakakaisang oras sa tayo, no? So, basahin po natin. Okay lang ho ba kayo tumayo? Isa pa? Okay lang po ba bilang paggalang? Bagamat ako po ay hindi nakakatayo, pero Numbers chapter 7, verses 4 and 5. Ano po? Okay lang ho ba? Pwede ho ba? Verse 4, mga babae. May hawak ko ba kayong Bible? Bible. Sino may hawak na Bible? Taas kamay. Naku. Alam niyo ba sa amin, ang walang dalang Bible, magmumulta ng 500. Kaya kinalingguhan lahat may dalang Bible. So, okay lang ho ba? Verse 4, mga babae. Tapos verse 5, mga lalaki. Okay lang ho ba? Sige nga po, verse 4, mga babae lang. 1, 2, 3, go. Pagpalain po ng Diyos ang mga talata, tayo po'y manalangin muli. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang amin pong pag-aaral ngayong umaga. Hayaan mo, Lord, na sa amin pong pag-aaral ay hinihilingan po namin ang banal na Espiritu mo. Ang siyang manguna at magturo sa amin. Hindi po kami, kundi ikaw po ay magturo sa amin. Ito po aming dalangin, samantamin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi na amen. Salamat po at tayo po ay makakaupo na. So, sa buong chapter po na ito ay ilang bagay po ang nakita ko na kanilang dinedicate, no? Or sa ating pong team na be dedicated or itinalaga o isinuko sa Panginoon at maging ito rin po ay maging aral sa ating ngayong umaga. Ito pong aking mensahe ay nilagyan ko pong title na It's Now or Never. No? It's Now or Never. Sa chapter po na ito, ang Lord po ay may nire-require sa kanila. No? May nire-require sa kanila na kanilang i-dedicate. Nakita ko po dito. Una, hinihingi ng Lord sa kanila ang kanilang oras, their time. No? Verse 11, sabi po dito, For the Lord had said to Moses, each day, one leader is to bring his offering for the dedication of the altar. So kinuha ko po yung word na each day, no? Time. Sa kabila ng maraming offering yung kanilang binigay. Dito mababasa natin, daming offering na binigay nila. Nabasa niyo na ho ba to? Mga bilang, chapter 7, ang daming offering at may inspire o mabibighani kayo sa dinami, ang dami nilang inoffer kay Lord. Sa verse 3, isa po ito sa mga inoffer nila. Sabi ng verse 3, They brought as their gifts before the Lord 6 covered carts and 12 oxen, an ox from each leader and a cart from every 2. These they presented before the tabernacle. So, ganyan po yung kanilang mga inoffer o mga hinandog. Pagdating po ng verse 4 and 5 yung binasa natin, Then the Lord said to Moses, Accept this from them, that they may be used in the work of the tent of the meeting. Give them to the Levites at each man's work requires. So sabi diyan, yan talaga yung nire-require sa kanila na gagawin nila. So, verse 11, ang nakita ko po dito ay yung word na each time. No? Maganda kong pag-usapan. Time. No? Sa kabila ng marami nilang inoffer, sabi nga po, pag binasa niyo po itong chapter 7, ay magagandahan kayo sa dami ng kanilang inoffer. May inggit po tayo. Kami wala nito eh. No? Alam niyo, binabasa ko to, sabi ko, kami wala nito. Pero sila, grabe yung kanilang inoffer. Pero sa kabila ng dinami-dami ng kanilang inoffer, may nire-require pa rin si Lord sa kanila. May hinihingi pa rin ang Diyos sa kanila. Sabi diyan, each day, no, yung kanilang time. The Lord requires, number 1, their time. Yung isa sa hinihingi ni Lord sa kanila. Sabi niya, each day, no? Sa atin din po ngayong umaga, hinihingi din ng Lord sa atin to dedicate our time to God.
Ganun ho ba tayo? Na-dedicate na ho ba natin ang time natin kay Lord? May ilang nagsasabi, wala naman daw tayong, sa atin, ang ilan sa atin, marami sa atin, wala naman ho tayong yaman, wala naman tayong pera o material. Katulad ng in-offer ng kanilang mga leader, ang nag-offer po dito, mga leader nila, mga head of the family, at pwede po nating i-offer kay Lord. Pero, alam po ninyo, meron tayong pwedeng ibigay kay Lord, and that is our time. Wala man tayo nung kasing ganda ng mga ino-offer nila nung kanilang panahon, pero tayo po, meron ka nun, time. Amen? Yun lang yung meron tayo, time. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, meron ka nun. Diba? Meron ka nun, time. No? May ilan nung nagsasabi, madalas natin marinig, wala akong time. Meron ba nagsasabi sa atin nun? Pastor, pagdating dyan, wala akong time. Kanina po, ang ganda ng kwentuhan namin ni Council doon pagdating ko. Pinag-usapan namin niya yung mga gawain. Pero ang marami po sa atin nagsasabi, pagdating dyan, wala akong time. Alam niyo, para ho sa akin, hindi ko alam kung kaisa ko kayo dito. Para ho sa akin, ang time, ginagawa lang naman ho natin yan. Naisip niyo ba yan? Na ang time, ikaw lang naman ang gumagawa niya. Halimbawa, gusto mong maglaba. Pero dahil busy ka sa trabaho o busy ka sa anumang bagay, ang sinasabi natin, wala tayong time maglaba. Tama? Pero dahil wala ka na isusuot, gagawa ka ng time. Tama? Wala ka na isusuot Meron dyan na pagdating natin galing trabaho, hindi muna tayo kakain. Hindi muna agad tayo matutulog. Maglalaba tayo. Tama? Baka meron sa inyo, ganyan. Ako, may dinalaw minsan, no? Actually, hindi ko sa dinalaw. In-invite niya ako, birthday niya. Doon daw kami mag-dinner, no? Pero tinapos ko muna yung gawain ko. Pagkatapos ng gawain, 10, mga past 10, tsaka ko siya pinuntahan. Sabi ko, gising pa kaya to. Alam niyo, pagdating ko sa kanila, naglalaba siya. No? Naglalaba siya. Sabi ko, gabi na naglalaba ka pa. Sabi niya, Pastor, ito lang po yung time ko na maglaba. Di ba? Pag gusto natin, may time. Di ba? Amen o ba? Halimbawa, yung asawa o yung tatay o yung anak, mag-aalmusal or magbabaon dahil papasok. Wala kang time magluto. Tama? Sabi natin, wala akong time magluto. Pero, gagawa tayo ng time. Gigising tayo ng maaga. Alam ko, ang ilan sa atin, lalo na po yung mga nanay dito, gigising tayo maaga para maipagluto sila ng almusal at baon. Gumawa tayo ng time. Amen? Di ba? Kaya po, pagdating sa time, tayo lang po ang gumagawa niyan, no? Gumigising tayo ng maaga. Kaya ang time, ginagawa lang ho natin yan. Pwede kang gumawa ng time. Sabi nila, ang tawag ho daw dyan ay time management. Pag-aayos lang ng oras yan. Pero nakakalungkot, pagdating kay Lord, wala tayong time. Pagdating kay Lord, hindi tayo makagawa ng time o ayaw nating gumawa ng time pagdating kay Lord. Pag kay Lord, laging walang time. Pero sa swimming, gabi pa lang naka-swimsuit ka na. Gabi pa lang, para pag-gising mo, hubarin mo na lang yan. Di ba? Gabi pa lang, excited. Pero kay Lord, pag kay Lord, walang time. No? Sa mga mall, out of town, kape-kape. Di ba? Mga kape-kape lang dyan, kumukuha ng time sa yan. Amen? Pero pag kay Lord, yun yung maritesan, dami nating time. No? Pero pag kay Lord, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, parang tayong dalawa yung pinag-uusapan. No? Parang tayong dalawa yun. No? No? Pag kay Lord, wala tayong time. No? Minsan niya, meron na Alam niyo, ito nakakalungkot. Minsan niya, meron na tayong time kay Lord. Halimbawa, Sunday. Di ba? Ang Sunday is the Lord's day. Kay Lord yan. Time ni Lord yan. Pero nakakalungkot, yung time para kay Lord, kinukuha pa ho natin. Diyan tayo gumagawa ng mga lakad. Diyan tayo gumagawa ng mga out of town. Diyan tayo gumagawa ng mga swimming, kung kailan linggo, tsaka magre-reunion. No? Ang nakakalungkot, yung time para kay Lord, binibigay pa natin sa ibang lakad. Gumagawa tayo ng time. Kinukuha pa natin yan kay Lord. Di ba? Yan lang ang meron tayo. So, yun lang ang meron tayo. Pwede na natin ibigay kay Lord yan, yung ating time. No? Ako po, alam niyo, wala naman ako lahat nito
wala akong yaman, wala akong pera, wala akong kahit ano na pwede kong ibigay. No? Even nga ho, lakas, wala ako eh. Alam niyo ho ba, ngayon ay, kaya ho ako hirap kumilos. Aminin ko sa inyo, mahina na ho ako. Hindi na ako katulad ng dati na malakas. Actually, hindi ho ako naglalabas ngayon ng church. May mga ilan na nag-i-invite sa akin katulad ng Itbulaga, Wawawi, hindi ko na ho pinapatulan yan. No? Hindi ko ho kayo mahindian, na-miss ko ho kayo. At sabi nga ho ni Council ay, hindi na ho nyo ako guest. No? Minsan niya, kahit linggo, pag marami kong problema sa SB, gusto kong pumunta dito. Yung ba magsimba lang, maupo lang, no? Kasi hindi naman ako kayo iba sa akin. Wala ho ako niyan, wala akong lakas, no? Even kahit ano, wala ako niyan. Pero alam nyo, minsan ho, nag-iisip ako, lalo na ho pag linggo ng gabi. Kasi ho, pag linggo ng gabi, namamroblema ako yung pagod ko ng Friday, Saturday, Sunday na bulk ng ministry. Kinabukasan ho, gigising ako na maaga kasi naka-duty ako ng barangay. Ma-attend ako ng flag ceremony, nakikialmusal, tumatanggap ng mga nag-a-apply ng ID, nagre-record, pumipirma. Ganun lang, hindi naman, kahit po naka-duty ako ng barangay, hindi naman yan kailangan ng lakas ko. Actually, hindi na ho ako ang head niyan. Dati ako ang head ng PWD ng aming barangay. Pero nagpunta ako ng Amerika, binigay na ho sa iba yan. Nabalitaan nilang bumalik ako, ibinalik uli nila ako, pero hindi na ako ang head. Nakikigulo-gulo na lang ako ron. Pero hindi naman kailangan masyado yung aking lakas. Di katulad na, umaattend pa ako ng City Hall, umaattend pa ako kung saan-saan ng mga meeting. Pero ngayon po, hindi. Ang kailangan lang, time. Time. Naikwento na ako ni Council kanina, membro ho ako ng National Mission and Discipleship ng National. Pumupunta ho ako ng nagme-mentoring. Actually, alam niya, tinawagan ako ni Bishop. Sabi niya sa akin, ilalagay kita sa mission department. Sabi ko sa kanya, pwede ho ba ako dyan? Sabi niya, oo naman. Sabi niya, yun lang mentoring, training. Kwento mo lang yung ginagawa mo sa church. Alam niyo, ganun. Pupunta ho kami ng Cavite, nagme-mentoring ako ng Tarlac, nagme-mentoring ako ng Pampanga. No? Actually, hindi naman kailangan ng maraming lakas, pera, wala ho ako niyan. Pero ang kailangan ko lang ibigay, time. Time. Tayo ho ba? Kamusta ho tayo pagdating sa ating time? No? Even sa aking church, alam nyo, purihin ang Diyos. Sa atin po sa San Bartolome ay hindi ho kami kasya. Kapag umaga po, nag-average kami ng 160, 170. Di kami kasya, kaya dalawa po ang worship namin. Actually, may picture yata akong dala dyan na isang worship namin ng umaga. No? Hindi kami kasya, kaya dalawang worship po kami. Sa umaga po, nag-average kami ng 160. Sa hapon, nag-average kami ng mga 40, 50. So, sa isang araw ay may attendance so kami 200 mahigit, kaya kailangan namin maghati ng worship para po magkasya kami. Alam niyo, kung ako ho ang tatrabaho, hindi ko kayang dalawin lahat yan. No? Hindi ko kayang dalawin. Pag may problema lahat yan, hindi ko yan kayang dalawin. Pero, ang kailangan lang ho time. Meron ako mga primary, meron ako mga leader sa church. May picture ba ako dyan? So, meron kaming mga, yan ang aking primary. May mga leader ho kami na, meron tayong leader sa SP na 26 leader. Meron ho kami, sa kasalukuyan po, meron kaming 33 cell group. Ang amin pong goal ay 50, pero hindi namin mapaabot ng 50, ang hirap. Meron po tayong 33 cell group at meron po tayong 26 na cell leader. Yan po ang aking minimentoran every Tuesday. Sila lang po ang minimit ko at sila po ang nagmimit ng 200 mahigit na adult para po, kasi hindi ko kayang dalawin. Kailangan lang time. Time ko lang pag Tuesday. Sila lang po yung minimentor ko, sila lang po yung tinuturuan ko, sila lang po yung tinitrain ko, at sila po ang nagme-mentor, sila po ang nagsisell sa adult na to. Actually, ang membership po natin sa San Bartolome ay 400, around 400, pero marami yung bata. Ang bata po namin ay 180, almost 200, pero ang adult po natin ay 200 mahigit. Po. So, hindi ko huyang kayang alagaan.
Ang kailangan lang ay time. Kayo po ba? Na-dedicate na ho ba natin ang time natin kay Lord? Alam niyo, may nabasa po ako, may isa daw lalaki umakyat ng langit. At pag-akyat niya ng langit, nakakita siya ng maraming kamay. Nakakita siya ng maraming kamay sa langit. So, nakakita siya ng maraming kamay na ang marami dito ay naka-thumbs up. So, hindi siya makatiis dahil sa nakita niya, tinanong niya yung anghel. Sabi niya sa anghel, bakit ang daming kamay dito? Sabi ng anghel, may mga ibig sabihin yan. Napansin niya, sabi niya, ba't ang marami sa mga kamay ay naka-thumbs up? Ang sabi ng anghel, ang ibig sabihin niyan, naka-thumbs up, ibig sabihin niyan ay, pwede kanyang balikan. Sabi niya, ha? Sabi ng anghel, halimbawa, ang isang kamay dyan na naka-thumbs up ay kamay ng pagtulong. Halimbawa, gusto mo ng tulong. Yung kamay na yan, pwedeng bumalik sa'yo para tulungan ka. Sabi niya, Sabi ng anghel, ang isang kamay dyan ay kamay ng forgiveness o pagpapatawad. Kaya kapag nagkasala ka, pwede kang balikan yung kamay na yan para ikaw ay patawarin. Sabi ng lalaki, pero may napansin yung lalaki na 3 kamay. Iba ang gesture ng 3 kamay. Ang gesture ng 3 kamay ay parang nagbababay siya. Parang kumakaway, parang nagpapaalam, bumababay. Sabi niya, pero bakit kakaiba yung kilos ng 3 kamay? Bakit parang bumababay, parang nagpapaalam? Sabi ng anghel, yung man 3 kamay na yan, sabi ng anghel, yung kamay na maliit, yan ay kamay ng orasan. At yung kamay ng mahaba, yan ay kamay ng minuto. At yung kamay na payat, that's the hand of a second. Yang 3 yan ay kamay ng orasan. At kaya yan bumababay, hindi na sila muli babalik. Ang oras, mga kapatid, hindi na uli yan babalik. Amen ho ba? Kaya hanggat may oras tayo dito sa mundo, baka pwede na ho nating i-dedicate kay Lord ang ating oras. Kailan pa tayo magde-dedicate ng time para kay Lord? Kundi ngayon, kailan pa? It's now or never. Number 1 ay time. Number 2, ano ba yung nire-require ni Lord sa kanila? Number 2 ay talent. No? Verses 4 and 5, katulad nung binasa po natin kanina. Sabi ng verses 4 and 5, the Lord said to Moses, accept this from them, that they may be used in the work of the tent of meeting. Give them to the Levites at each man's work requires. No? Kinuha ko dyan yung word na Levites. No? Ito po mga Levita ito po yung tribe ni Levi sa 12 tribo ng Israel. Alam na po natin yan. Yan ang kanilang ministry or yan ang kanilang talento o yan ang kaloob ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, pagdating po sa talento, madalas ko dito sabihin, talento, kaloob, or gift, o ministry, pag-isahin na natin wag na po natin ipaliwanag, ano ba pagkakaiba ng talento, ano ba pagkakaiba ng gift, ano ba ang pagkakaiba ng ministry. Ahaba ho tayo Pero pag binanggit ko ang talento, kasama na ho dyan ang gift or ministry. Ito po ang mga Levites. Ang kanila pong ministry o talento ay sila po ang mga priest. Yan po ang kanilang gift. Yan po ang kaloob ng Diyos sa kanila. Sila po yung mga, kung sa Tagalog po ay saserdote, sila lang po yung pumapasok sa Holy of Holies para sila mag-offer nung ino-offer ng mga tao. Yan po ang kanilang talento. Sila po ang nag-o-offer ng mga sacrifice ng mga tao. Yan ang kanilang ministry. Sila lang ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies para mag-sacrifice ng kaloob ng mga tao. Yun ang kanilang talento na ibinigay ng Lord sa kanila. To offer sacrifice, no? Sabi nga ng verses 4 and 5, give them to the Levites kasi yaan ang kanilang ministry. Hindi lang ang mga Levita. Naniniwala ho ba kayo na tayo hong lahat may talento? Amen ho ba? Papayag ho ba kayo wala kayong talento? Ano ba talento nyo? Meron akong tinanong ano ba talento mo? Kumain daw tsaka matulog. Ako rin, talento ko yan Tayo ho ba? Sige nga, tanongin mo yung katabi mo. Ano ba ang talento mo? O ano ba yung gift ni Lord sa'yo? Ano ba yung nakikita mo na gift ni Lord sa'yo o ministry ni Lord sa'yo? Amen ho ba? Taso ang kamay dito na sinasabi mo,
ako pastor, may gift or may talento na binigay ang Lord sa akin. Taso ang kamay. 1, 3, 4, 5. Okay, salamat. Salamat po sa nagtaas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay. Taso ang kamay ng ayaw magtaas ng kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay. Ganun ba? Hindi ka ba mabasag to? Ganun ba? Wala ba tayong, ibig ba sabihin ng hindi tayo nagtaas ng kamay ay wala tayong talento? Or, ayaw mo magtaas ng kamay kasi baka makita ni pastor, may talento ka pala, pero hindi ka nagmi-ministeryo. Ganun ba yon? Kahit naman hindi namin makita yan, kita naman ni Lord yan. Amen? Kay Lord naman, wala ho tayong pwedeng itago. Di ba? Pero naniniwala ho ba kayo na lahat ho tayo may binigay na kaloob o talento ang Diyos sa atin? Amen? Alam niyo, may nabasa ho ako. Sabi ni Ralph Waldo Emerson, sabi niya, "It's as if God says to us, your gift to me is time, my gift to you is talent." Sabi raw ng Diyos, kung ang regalo niyo sa akin ay time, ang regalo ko sa inyo ay talento. Kaya ho, naniniwala ho ba tayo na tayo pong lahat, binayayaan ng Diyos ng talento or kaloob or ministry. Sabi ng 1 Corinto chapter 12 verse 11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito, namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. No? So, sabi po ng Corinto, sabi ni Pablo sa Corinto, tayong lahat, binigyan ng iba't ibang kaloob ng Diyos sa atin. Amen? O ngayon isipin mo, ano nga ba ang ministry na bigay ni Lord sa? Ano nga ba talento ko? Magaling ang kamay? Magaling ba kamay mo? Magdukot sa bulsa ng nanay. Ano ba? Ano ba talento natin? Alam niya, meron daw meron ako nabasa, sabi niya, there was once a poor and illiterate young believer Greek. Meron daw isang mahirap na illiterate, hindi marunong na isang Kristiyanong Grego. No? Nag-apply siya ng trabaho na cleaner or caretaker sa isang kumpanya. Mukhang nagustuhan siya kasi parang yung itsura niya mukhang bibo naman, no? Pero sabi ng kwento ay hindi niya ito nakuha. For a time he was a favorite to get the job, but he lost out when it was discovered that he could not read or write. So sana matatanggap na siya, pero na-discovering hindi pala siya marunong bumasa at sumulat. Hindi ito napunta sa kanya. Hindi siya natanggap. So dahil na-discourage siya, ang ginawa niya, nagpakalayo-layo siya. Bumili siya ng ticket, sumakay siya ng barko, at siya ay nagpunta sa lugar ng England. Matagal na tong kwento na to. No? Pero may isa raw reporter na may in-interview na isang successful Greek shipping tycoon. Isang wealthy, powerful person in business. Naging mayaman na siya. Naging powerful siya. Naging pinakamayaman na siya. Sa interview ng reporter ay na-impress sa kanya. At sabi ng reporter sa kanya, pwede ho ba, sabi ng reporter sa kanya, pwede ho ba sir, pakiksulat nyo lang ang kwento ng inyong buhay. Sabi niya, mukhang hindi pwede yan. Sabi ng reporter, bakit po? Isusulat nyo lang naman po. Sabi niya, hindi kasi ko marunong sumulat at bumasa. Nagtaka yung reporter, sabi sa kanya, totoo, hindi ka marunong sumulat at bumasa? Sabi ng reporter sa kanya. Sabi niya, oo. Sabi ng reporter, kung natuto po kayong sumulat at bumasa, di mas higit pa ang inyong narating. Ngayon nga po, hindi kayo marunong bumasa at sumulat, naging pinakamakapangyarihan, pinakamayaman na ho kayo dito po sa England. Pwede ho ba isulat nyo lang? Napailing siya. Sabi niya, alam mo, kung natuto lang akong bumasa at sumulat, baka hanggang ngayon, caretaker pa rin ako sa Athens. Sabi ng reporter sa kanya, paano ho yan nangyari? Sabi niya, yung aking talento, dinedicate ko lang kay Lord. Kumusta ho tayo? Ano man ho ang ating talento o kaloob o ministry, basta dinedicate o pinagamit ho natin yung kay Lord, it will make you great. Alam niyo ho ba yan? Ano man yung talento natin, ano man yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin na kaloob o ministry, pag pinagamit natin yan kay Lord, alam niyo, natutuwa po ako kanina.
nung tayo yung nag-aawitan, tinitignan ko yung nagda-drum, tinitignan ko yung nagigitara. Sabi ko kay Nico, yung nagda-drum, apo ni Kuya Nono yan. Di ba? Dati na ang likot lang dito, pasaway, pero dahil binigay yung kanyang talento kay nagda-drum na. Oh. Amen o ba? Di ba? Ginawa na siyang magaling ni Lord. Tayo po. Kumusta po tayo? Baka minsan nahihiya tayong gamitin kasi maliit yung talento. Kasi para bang ganito lang yung alam niya. Alam niyo, pag pinagamit niyo ho yan kay Lord, He will make you great. Amen o ba? Yun ang nire-require ni Lord sa kanila. Kung hindi natin yan gagamitin, kailan pa? It's now or never. No? Dinalaw. Alam niyo, minsan ho, may dinalaw ako. Isang membro namin na lalaki, na dati po kay lakas-lakas, pero alam niyo, nung malakas siya, kung magsimba siya, para siyang Christmas light. Alam niyo ba yung simbang Christmas light? Patay sinde. Minsan nandyan, minsan wala. Ganon ka ba? Member na Christmas light. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, Christmas light ka ba? Ha? Minsan patay, minsan buhay, minsan nandyan, minsan wala. Alam niyo, ito po nakakalungkot to sa miyembro ko. Nagkasakit po siya. Na-stroke siya at naging bedridden siya. Minsan isang communion Sunday, first Sunday, naisip ko na dalan siya ng communion kasi matagal na siyang hindi nakapag-communion. Dinalan ko siya. Dinalaw namin at dinalan ko siya ng communion. After ng communion, sabi ko sa kanya, Kuya, pray tayo. Hinawakan ko siya kamay at nag-pray kami. Pumikit kami, nag-pray kami. Habang ako po ay nagpe-pray, dumilat ako. Gano'n ako pag nagpe-pray, dumidilat. Chismoso ho ako eh. Dumilat ako. Alam niyo, nakita ko siya. Alam niyo ba't ako dumilat? Kasi parang naramdaman ko, parang nanginig siya. Dumilat ako. Alam niyo, nakita ko, tumutulo luha niya habang kami nagpe-pray. At humigpit yung hawak niya sa kamay ko. Pagkatapos mag-pray, sabi ko sa kanya, Kuya, alis na ako. Sabi niya sa akin, hindi niya binitawan yung kamay ko. Sabi niya, alam mo, Pastor, kung malakas lang ako, maglilingkod ako kay Lord. Pag alis ko, pag uwi ko, habang ako po ay nasa daan, naisip ko, ang tao, no? Pag malakas, hindi naiisip, gamitin ang talento. Hindi naiisip mag-serve kay Lord. Amen? Pag mahina ka na, pag nakaratay ka na sa higaan, tsaka mo maiisip, Pastor, maglilingkod ako. Wala na. Kailan pa? Hanggat malakas tayo. Anumang talento, anumang kaloob, anumang ministry na binigay ni Lord sa atin, maliit man, ang tingin ba natin parang hindi, no? Alam niyo ba, walang hindi kailangan. Ang church po ay parang isang katawan yan. Anumang parte, kailangan tayo ng katawan, kailangan tayo ng church. Amen? Baka kaya hindi nga umusog ang church, kaya nga baka hindi umusog, hindi lumaki ang katawan, kasi hindi ka gumagalaw. Kung hindi ka gumalaw ngayon, kailan pa? It's now or never. Kung hindi ngayon, kailan pa? Una, ang nire-require ni Lord sa kanila ay time, pangalawa ay talent, pangatlo ay treasure, no? Yung kanilang yaman. Sabi ng verse 84, ito, no? Sabi ng verse 84, okay na. Sabi ni Nico, huwag ka daw masyadong diinan. Wala tayong ibabayad dyan. Sabi ng verse 84a, these were the offerings of the Israelite leaders for the dedication of the altar when it was anointed. Sabi diyan ito yung kanilang mga kaloob. Basahin natin Alam nyo, grabe, ang ganda ng kanilang kaloob. From verse 84 to verses 84 to 88, sabi dito, 12 malalaking platong pilak at 12 mangkok na pilak na ang kabuang timbang, lahat-lahat ay 27.6 na kilo. 12 platitong ginto na ang kabuang timbang ay 1,320 gramo. Ang mga ito'y puno ng insenso, 12 toro, 12 tupang barako, at 12 kordero na tig-iisang taong gulang. Kasama ang mga
handog na pagkaing butil. Ang lahat ng ito ay para sa mga pagkaing handog. 12 kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 24 na toro, 60 tupang barako, 60 kambing, 60 kordero at tig-iisang taong gulang. Ang lahat ng ito ay bilang ng handog na kapayapaan. Grabe, no? Alam niyo, binabasa ko to, grabe yung handog nila. Ang dami ng handog nila. Pero wala ho tayo nito. Amen? Wala ho tayong ganitong kagrabing handog. Wala ho tayong ganitong yaman, no? Wala ho tayong ganitong pwedeng handog. Pero ito ang maganda sa ating Diyos. Ang ating Diyos, hindi ho tumitingin sa malaki o maliit na handog sa atin. Ang tinitingnan po ng Diyos sa atin, paano ba natin dinededicate o paano ba natin pinagkakatiwala sa Panginoon? Even our financial, even our treasure o ang ating mga pinagkakapirahan. No? Ang Diyos po, hindi mahalaga sa Kanya. Natandaan ko po yung kwento sa Marcos chapter 12, yung kwento ng babaeng balo, di ba? Na ang Panginoong Hesus po ay nasa templo at nandun siya sa tabi ng mga hulugan ng handog at tinignan niya yung maraming mga tao na naghahandog. Nakita niya yung mga mayayaman. Ay grabe, ang laki ng handog, no? Nakita niya kayo. Marahil kung kayo nandun, nakita niya kayo. Malalaki ang mga handog. Pero meron siyang isang napansin na isang balo na babae. Sabi, naghandog siya. Magkano lang handog niya? 2 kusing ang handog niya. Amen? 2 kusing lang. Pero ang sabi ng Bible, mas nagustuhan ng Diyos yung handog ng babaeng balo. Why? Yung handog ng mayayaman, tira lang nila yon, sobra lang yung hinandog nila. Pero ang sabi ni Lord, yung handog ng babae na balo, yun yung yaman niya. Dinedicate niya kay Lord. Yung maliit niyang halaga, pero yung maliit niyang halaga, nung dinedicate niya ito sa Panginoon, pinagpala ng Diyos. Sabi doon, mas kinalugdan ng Diyos yung kaloob nitong babae. Kamusta ho tayo pagdating po sa ating treasure o ating yaman o ating pera? Naipagkatiwala na ho ba natin yan? Hindi ko sinasabing lahat ng pera nyo, bigay nyo. Hindi po ganun ibig sabihin. Pero pagdating ho ba sa ating pananalapi, kasali ho ba ang Diyos dyan? Isa lang ho ang sumagot sa akin. Sa atin ho bang pera, kasali ho ang Diyos dyan? Amen ho ba? Pag kayo ba'y sumusweldo, ang una niyong naiisip, si Lord. Amen? Ang una niyong iniisip, itong 10% kay Lord. Amen ho ba? Alam niyo, sa amin ho sa SBA, hindi ho kami, wala hong mayaman doon. Wala hong merong mga kumpanya, wala ho. Lahat ho kami pare-pareho, mga simpleng empleyado. No? Isang araw, kailangan ho namin bumili ng sasakyan. Kasi nakita ho namin, ang marami ho naming cell group na medyo malayo ay naglalakad ng malayo. No? Kung sila yung magta-tricycle, magagastosan pa sila. Sa amin no, mahal ng tricycle 35 isang tao, balikan 70. Mahal po ng tricycle sa amin. Kaya naisip namin, dapat may sasakyan kami. Kaya ang ginagawa ho ng mga miyembro namin na may sasakyan, sila po ang sumusundo. Kung kanino kang cell group, susunduin mo siya. May mga cell leader ho kami, wala namang sasakyan. At nakakaawa naman po, minsan 2 sasakyan, lagare. Kaya nagpag-usapan mo namin na bibili kami ng sasakyan. Pero ang tanong, wala ho kaming pambili. Tumingin kami ng sasakyan na gusto namin. Gusto na ho namin ng Isuzu Travis. Ganda, no? Ganda. Ganda rin ho ng presyo. Tinignan namin, that's 1.2. Ang pera lang ho namin ay 0.2. Yung 0.2 lang ang pera namin. Nag-pray kami kay Lord. Sa kami kukuha ng 1 million. Alam niyo ho, lakasan ng loob. Nag-loan ho kami ng 1 million. Ang tanong, paano namin babayaran ng 1 million? Alam niyo, ginawa ho namin. Gumawa ho kami ng 40 na square. Gumawa ho kami ng isang, ano bang tawag doon? Illustration board. Na gumuhit kami ng 40 na box. Ang isang box ay nagkakahalaga ng 1,000. Pirma ang gustong pumirma. Yung walang 1,000, naghati sila, tig 500. Buwan-buwan. Yan ho ang pledge namin kay Lord. Alam nyo? Ang kinuha po namin ay, may picture ba? May sasakyan ho kami, nakumuha na kami. Yun, no? Ang SB, hindi po kami, hindi po akin. Pero ginagamit ko ho yan.
That's 1.2. Nag-loan kami for 3 years. Ang una ho naming hulog ay 37,000. Pangalawang taon, 34. Ngayon po, huling taon na, 28 na lang hulog namin. Gumawa kami ng 40 na box. Nakaligom kami ng 40,000. Sobra pa. Pati po insurance niya, nakakahulog kami. Hindi po namin kinukuha sa kaha yan. Alam niyo, maliliit na pera. Pero pag dinedicate mo kay Lord, nakabili ho kami ng isang sasakyan. At ang sasakyan pong yan, ginagamit namin kay Lord. Sumusundo po yan. Kanina ho, sumundo yan, umaga. Mamayang hapon ho, susundo uli yan para sa mga cell group namin na medyo malayo at naglalakad. Meron ho kaming cell group na kagagaling lang ng ospital. No? Plano ko yung palagyan ng oxygen. Kasi pag may sakit, yan ang tinatawag. Sabi ko, tawag kaya kayo sa barangay ng ambulansya. Ba't ba ito tawag na tawag? Pero lahat pong yan, pag dinedicate natin kay Lord, no? Even our tithes, our pledge, our offering, kahit yan maliit, pag dinedicate mo kay Lord, kaya kang payamanin ni Lord. Amen o ba? Hindi ho tayo nagtuturo ng prosperity gospel, pero ang turo ho ng Bible. Anong sabi ng Malakay 3:10? Ang sabi ko ron, ibigay mo ng buong-buong iyong kapo. Ang sabi doon, kung di ko buksan ang durungaw nila at ibuhos ko sa iyo ang mayamang pagpapala. Kamusta ho tayo? Kamusta ho tayo pagdating sa ating sweldo or income or blessing? Ano man yan? Saan man galing yan? Kasali ba dyan si Lord? Amen ho ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, yung pera mo ba kasali si Lord? Amen? Hindi daw, hindi. Hindi siya. No? Kung hindi ngayon, kailan pa? It's now or never. Yun ang unang nire-require sa kanila. Number 1 ay time. Number 2 ay talent. Number 3 ay treasure. Panghuli, number 4 ay yung kanilang devotion or talking with God. No? Sabi ng last verse, alam niyo po, hindi ko to pinalagpas. Actually, pwede ko nang palagpasin na mag 3 points lang ako. Pero hindi ko pinalagpas yung huling talata kasi maganda. Sabi ng verse 89, when Moses entered the tent of meeting to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the 2 cherubim above the atonement over on the ark of the covenant law. In this way, the Lord spoke to him. Alam niyo, sabi ko sa inyo, hindi ko ito pinalagpas. Kasi ang pinakamaganda sa buhay, especially po tayo mga Kristiyano, ang pinakamasarap po sa buhay Kristiyano, yung lagi mong kausap si Lord. Amen o ba? Kamusta po ang inyong mga prayer time? No? Ito po sa kanilang panahon, talaga, pinasagana sila ni Lord. Why? Because of Moses. Alam na ho natin ang kwento ni Moses from the beginning. Nung tinawag siya sa burning bush, kinakausap na siya ni Lord. Di ba? Hanggang sa pinaakyat sa mga bundok na Sinai, lagi niyang kausap si Lord. Hanggang sa kanyang tabernacle, lagi niyang kausap si Lord. Hanggang sa huling buhay niya, hanggang sa huling hininga niya. Kaya naman, pinagpala siya ni Lord. Amen, no? Kaya siya pinagpala ni Lord. Kasi lagi niyang kausap si Lord. Devotion. Kumusta po ang inyong mga devotional time? Kumusta po ang inyong mga prayer time? No? Ano oras po kayo nagde-devotion? Kanina nag-uusap kami ni Council, no? Na kami ho ay nag-check ng mga, sa amin no, alam nyo, hanggang ngayon uso. Hanggang ngayon, hinahanap ko po yan. Devotional journal. Meron ho kami. Lalo na po yung aming LCC, aming mga leader, yung aming mga cell leader, lahat. Lahat po na may mga ministry sa amin. Cell leader, music department, ushering, teaching, lahat ng department, hinahanapan ho namin ng devotional journal. Chinetsikan ho namin yan. Lahat po ng mga cell group namin, tinuturo namin dapat nagdi-devotion. Chinetsikan ho namin yan. Minomonitor namin kung nagdi-devotion siya. Why? Kasi alam natin, kapag ang isang Kristiyano laging kausap si Lord, anointed yan. Amen? Bless yan pag laging niyang kausap. Napaka-importante. Lalo na po sa amin may mga ministry. Sa amin po, pag hindi ka nagpa-check ng devotion, hindi ka pwedeng tumungtong sa stage. Halimbawa, naka-duty ka ngayon, magpapaawit ka o tutugtog ka, wala kang devotion, pauwiin ka. 1 linggo ka muna, mag-devotion ka muna, tsaka
tsaka namin schedule. Importante po sa amin yan. Biruin mo ha, aapak sa stage, hindi nag-devotion. Di ba? Ang tao, pwede ho natin lokohin, pero si Lord, hindi ho natin pwedeng lokohin ng Diyos. Ang bine-bless lang ni Lord yung mga anointed. Amen ho ba? Kung gusto natin i-bless tayo ni Lord, lagi ho natin kausapin. Ano sabi ng Joshua 1:8? Ano sabi ron? Ano po sabi ron? Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Meditate on it day and night that you may be careful to do what according to His everything. No? At ang sabi doon, then He prosper and success. No? Sabi doon, tayo'y mananagana at magtatagumpay. Kung gusto natin magtagumpay, ang sabi doon, do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag mong kaligtaang basahin yan. Huwag mong kaligtaang basahin ang Bible mo. Huwag mong kaligtaang mag-devotion. Huwag mong kaligtaang, sabi doon, then you will be prosperous. Mananagana ka. Hindi sinabi doon, magtrabaho ka na magtrabaho, yayaman manan. Hindi po. Ang sabi doon, do not let this book of the law. Huwag mong kaligtaan lang. Huwag mong kaligtaang basahin ang Bible mo. Huwag mong kaligtaang buksan ang Bible mo. Huwag mong kaligtaang hawakan ang Bible mo. Kaya ako kanina, pinataas ko kayo ng kamay, sino may dala dito ang Bible? Sabi nila, daig daw tayo ng sabongero. Ang sabongero, pag pupunta sa sabong, may dalang ano? May dalang manok. Tayo pupunta sa simbahan, ano dala natin? Di ba? Dapat punta tayo sa simbahan, may dala ho tayong Bible. Narinig niyo na ho ba yung kwento ng isang lalaki at amag? May isa daw lalaki, may Bible, pero yung Bible niya, hindi niya binabasa. Hindi niya hinahawakan, hindi niya ginagalaw. Sa tagal ng hindi niya ginagalaw ang Bible niya, nag-moist. At dahil ito'y nabasa, inamag siya. At dahil inamag yung Bible niya, dahil hindi niya ito ginagalaw, hanggang sa naubos ng amag yung Bible niya. Alam niyo ang kwento? Namatay yung lalaki, namatay din yung amag. Yung amag napunta sa langit. Abay, naubos niya yung Bible. Yung lalaki, di ko alam kung saan siya napunta. Kamusta ho tayo? Kung hindi ho natin nahawakan ng Bible natin, kailan tayo magtatagumpay? Sabi ng Joshua 1:8, that you may be, ano sabi doon? Prosperous and successful. Mananagana ka at magtatagumpay ka. Kung hindi ngayon, kailan pa? It's now or never. Kung hindi mo ngayon nahawakan ng Bible mo, kailan ka pa magde-devotion? Kailan mo kakausap? Kailan mo huling kinausap si Lord? Sabi ni Ninong Abe kanina, ano ba yung huling sinabi mo kay Lord kagabi? Lord, sa Pasko na tayo mag-usap ha. Ganun ho ba? Sa Pasko na? Lord, sa New Year na tayo, para sa isang taon, bago na naman yung buhay ko. Pero pagdating ng Pebrero, ganun uli ang buhay natin. Kailan? Kailan mo kakausapin si Lord through your Bible? Kailan mo uli sasabihin kay Lord, Lord, magmula ngayon, I dedicate my time, my talent, my treasure, and my talking to you. Yung aking pakikipag-usap sa iyo.